me to tremble, tremble, tremble. Were you there when he rose up from the dead? As I journey here amid the toils and tears, there's a rainbow in the cloud, He will safely lead, I must have no fear. There's a rainbow in the cloud, There's a rainbow that is shining, There's a rainbow in the cloud, When life's race is run and the victory's won. There's a rainbow in the cloud. After storm and rain, fields of golden grain. There's a rainbow in the cloud, Winter's cold and pain, summer's harvest grain. There's a rainbow in the cloud, There's a rainbow that is shining, There's a rainbow in the cloud, When life's race is run and the victory's won. There's a rainbow in the cloud, When the storms all pass, comes a brighter day. There's a rainbow in the cloud, In that city fair, there's a crown to wear. There's a rainbow in the cloud, There's a rainbow that is shining, There's a rainbow in the cloud, When life's race is run and the victory's won. There's a rainbow in the cloud. Lead on, O King eternal, the day of March has come. Henceforth in fields of conquest, thy tent shall be our home. Through days of preparation, thy grace has made us strong. And now, O King eternal, we lift our battle song. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. 7 o'clock na po, tayo ay magpapasimula na. Welcome po sa bawat isa at magandang gabi po. Available po ang ating Hope Meeting via Facebook Live sa mga hindi po makapasok sa ating Google Meet. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod sa gabing ito. Palaging malaking kagalakan po sa amin na bawat linggo palagi tayong magkakasama sa ganitong oras. Isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng gawaing ito. Purihin po ang Panginoon, palagi tayong merong mga bisita. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay at maging sa inyong bagong kakilala at mga kasama sa trabaho. Hamon po namin sa inyo kung kayo po ay bisita tonight, makiisa na rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para naman muli niyo pong mabalikan at mapakinggan ang ating mga patotoo mensahe ng mga nagdaang linggo, meron po tayong Facebook group. Palagi po nating pinopost ang mga nakalipas na gawain. Kaya mag-join po kayo dyan, bumisita po kayo. Ang pangalan po niya ay C for Hope Meetings Group. Pwede rin po kayong mag-type ng inyong mga comment kung kayo po ay may mga katanungan at even your prayer request, kagalakan po na isama namin kayo sa bawat pananalangin.
Wala po muna tayong breakout session tonight dahil po meron tayong Gospel Faithfulness Forum 8 to 9 p.m. Inaanyayahan po namin kayo na magstay, makibahagi sa ating talakayan mamaya. Napakaganda po ng ating topic. Kamalian, kahinaan at kasalanan, pinagsisisihan o pinangangatwiranan. Yan, wag na po kayong aalis dahil same link po yung ating gagamitin. Magkakaroon lang po tayo ng transition song at magpapasimula ang ating Gospel Faithfulness Forum. Ayan, at palagi po tayo nagsisimula sa pagbasa ng mga talata mula sa Hebreo chapter 6 verses 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. At ngayon po, hinihilingan ko para bumati sa bawat isa ang principal ng USBCCI, Kuya Johnny Mabilangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, pagbati po mula sa pamunuan ng C4 Mission Department, sa pangunguna po ni Kuya Lito. Yan po, salamat po sa ating mga partner churches, ano po, ang ABCA po, ang ECCA, ano po, at ang mga kapatid po natin sa iba pang mga iglesia na patuloy po na nakikibahagi sa gawain ito. At nawa po, patuloy na gamitin ng Panginoon ang Hope Meeting, ang gawang ito, upang marami pong ang mapagministeryuhan, ano po. At pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pakikinig ng kanyang mga salita sa gabi ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Johnny, sa iyong pagbati. Ngayon po, nais ko pong ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities Presentation and Experience. At ang Safer Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kahit sa bawat isa na naririto, palagi pong hamon sa amin ang inyong mga buhay. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung alam po natin, sabayan po natin. Diyos ka sa amin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O
Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Sa lahat ng oras at panahon, may nag-iisang Diyos sa ating mga buhay. Kaya marapat na papurihan at dakilain. Ngayon naman, tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Ate Mary Ann Cuevas at susundan po ng ministry through song ni Ate May Hulap. Magandang gabi po. Ako po si Mary Ann Cuevas, 42 years old, as asawa ni Bonnie Cuevas, at ako po ay tubong Mindanao. Dati po, nung ako hindi pa nakakilala sa Panginoon, ako ay mainitin ang ulo pag may mga problema na dumarating. Idinadaan ko po ito sa pag-inom ng mga nakakalasing na inumin. Minsan, gumagawa ako ng mga paraan sa sarili kong lakas at alam. Ganyan ko hinaharap ang aking mga problema. Masyado rin po akong reklamador at paladaing. Sa halip na mag-isip kung paano maresolba ang problema, ay mas nanaig sa akin ang paggawa ng mga bagay na mas lalong nagpapalala ng aking suliranin. Isang araw, may nakilala akong kababayan ko na nanay ng kaklase ng anak ko at kinder pa noon si Lian. Nagbahagi siya sa akin ng mabuting balita, ang gospel, pero matigas pa rin ang aking puso. Dumating sa point na di ko na malaman ang aking gagawin dahil sa patong-patong na problema sa financial, health, at sa relationship. Kung kaya, nagpasya ako na manalangin at magbuklat ng Biblia. Noon po ay pagod na pagod ako palagi dahil habol-habol ko na magkapera at makapagbayad ng mga utang na iniwan ng aking kapartner dati. Habang naghahabol ako na magkapera, lagi naman akong nagkakaroon ng pagkakagastusan tulad ng pagkakasakit ko at ng aking anak. Masyado akong abala sa buhay. Araw-araw ay gumigising ako ng madaling araw para maghanda at ihatid ng maaga sa eskwela si Lian sa kadederecho sa aking pinaglalabadahan. Pagkatapos kong maglabada ay tuloy ako sa tindahan ng aking kumari sa tanghali hanggang hapon. At sa hapon ay nagtututor ng pagbabasa sa grade 1 na bata. After noon, maglilinis ako ng 2 classroom sa elementarya at babalik na ulit sa tindahan ng aking. Ngunit hindi pa rin sumasapat ang aking kita. Isang araw ay nagbuklat ulit ako ng Biblia. Sa tulong ng kaibigan ay may ginamit ang Diyos na tao upang maunawaan ko ang kanyang mga salita at kung papaano ito isabuhay. Natutunan kong unahin ang Diyos sa buhay ko at ang lahat ng bagay ay kanyang idaragdag ayon sa Matthew 6:33. Doon nagpasya akong isuko ang aking sariling nais at lahat ng aking desisyon ay dapat kong isangguni sa kanya. Biyaya po ng Panginoon na ako'y binigyan niya ng makakasama sa buhay at siya ay ginamit ng Panginoon na mabago ang buhay ko. Hindi nagbago ang aking sitwasyon sa buhay, hirap pa rin sa financial, health at relationship. Pero binago ng Diyos ang isip ko upang ang paraan ng Diyos ang mahayag at hindi ang aking sariling galing at lakas. Sa bawat pagsubok na aming kinakaharap ngayon, masasabi kong ako'y may kapayapaan sapagkat nalalaman kong ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako na hindi niya ako iiwan ni pababayaan man. Ang buhay namin ngayon ay napakaraming challenges sa health dahil parehas kami ng aking asawa na may mga karamdaman. Ako po ay mag-a-undergo ng operation sa aking balikat at ang aking spine ay susunod na gagamutin din dahil may slip disc.
Ang aking asawa ay fluctuating ang BP at marami ring iniinda sa katawan. May anak na kailangang suportahan sa kolehiyo, pero dahil sa biyaya ng Diyos, natutunan pa rin namin ang palagiang manalangin at pasalamatan ang Diyos sa bawat araw ng aming buhay. Sa ngayon, ang susi ng aming kagalakan at kapayapaan sa aming sitwasyon ay ang patuloy na pananalig at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa aming buhay. Nagpapasalamat din ako sa komunidad ng C4 na nagmamahal, nagpapaalala, nagtutuwid at sumusuporta at kalakasan namin sa tuwing nakakadama ng panghihina. Hamon sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Magpatuloy po tayo sa buhay kahit napakarami ng problema at huwag mawala ng pag-asa. Sa Diyos manalig at magtiwala. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Magandang gabi po. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God who's had none can contend. You're the only God whose name grace will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne.
That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God Amen. Maraming salamat sa ating mga kapatid, Ate Mean, sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon at sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog ni Ate May. Purihin po ang Panginoon sa buhay niyo, aming mga kapatid. Ngayon po ay handa natin ang ating sarili sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Brother Roy Mendoza. Magandang gabi po sa bawat isa. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Kagalakan po na makasama kayong muli. Salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa gawain na ito. Personal po kong nagpapasalamat sa inyong mga pananalangin para sa aking kagalingan. Salamat din po sa inyong pagpapadala ng inyong iba't ibang mga tulong, paraan ng pagpapakita ng inyong pag-ibig. Mabuti po ang Panginoon at nararanasan ko ang kalakasan na nagmumula sa Kanya. Welcome po sa ating Hope Meeting. Ito po ay hatid sa inyo ng mga komunidad, ng mga mananampalataya na nagtutulong-tulong upang ang mensahe ng pag-asa na tanging sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ay marinig, maunawaan at talagang maranasan ng lahat. Nananangan po tayo sa pangunguna ng Banal na Espiritu na siyang nagtuturo at nagpapalakas sa atin sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Lagi po naming sinasabi at hindi po kami nagsasawa sapagkat totoo sa amin, ang inyo pong presensya ay tugon sa aming mga panalangin. Ito po ay kalakasan, kagalakan at masasabing tunay ngang pagpapala. Dalangin namin na ang gawain na ito ay makatulong sa inyo, na ito po ay maging daan upang magkaroon ng tunay at mas malalim na relasyon sa Panginoon at magkaroon din po ng kagalakan sa isang buhay na nakaugnay sa Kanya. Dalangin din namin na bilang magkakapatid tayo po ay magkaroon ng mas malalim na ugnayan at magtulungan para sa Kanyang banal na gawain. Sa atin pong pagpapasimula, tayo muna ay sandaling manalangin at ating ipagkatiwala sa Diyos ang gawain ito. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, aming Ama. Tunay nga po na kayo ang haring walang hanggan, ang Diyos na manlilikha at namamahala sa amin. Wala po kayong katulad, Panginoon. Nasa inyong buhay at ang kaganapan nito. Kayo po, Panginoon, ay tumutupad sa inyong mga pangako.
ginaganap ninyo ang inyong mga salita. At dahil dyan kayo ang aming kapayapaan, nasa inyo ang aming kagalakan, maging ang aming pong tagumpay. Pinupuri at itinataas namin kayo, Panginoon. Dahil lang sa inyong habag at biyaya, patuloy po kaming nakakalapit at nakakaasa na kami inyong pinakikinggan sa kabila ng aming mga kamalian at mga kasalanang patuloy na nagagawa. Lumalapit po kami ngayon, patuloy na nagpapakumbaba sa inyo, tumihingi ng tawad, na palilinis, at nagtitiwala po kami sa dugo ng aming Panginoong Hesus, na siyang dahilan ng aming kapatawaran at kalinisan. Salamat po sa inyong pangako na kaya'y nakikinig sa amin ng mga nagsisisi at nananalig, at nagtitiwala kami patuloy sa amin pong Panginoong Hesus. Patuloy na itinataas po namin sa mga sandaling ito, Panginoon, ang digmaang nagaganap sa Israel at mga Hamas doon sa Gaza Strip. Hiling po namin sa inyong mabuting kalooban, sa inyong mamarapatin ang mga pagkakaroon ng paraan para sa pag-uusap at kapayapaan upang mahinto ang mga pagkamatay, lalo na ng mga inosente at walang kinalaman sa mga away na ito. Sa inyong biyaya, hinihiling po namin ang inyong tulong at gabay, lalo na sa mga leader ng mga bansang ito, na ikaw po ang kumilos sa kanilang isipan at puso. Ganoon din, itinataas po namin ang maraming mga may sakit sa amin pong mga kasama sa komunidad. Marami po yung may ubo, sipon, marami din po yung mga na-ospital at may iba't ibang mga hamon sa buhay. Naroon na rin yung mga kahirapan sa buhay, iba't ibang karamdamang mabibigat, mga pinansyal na pangailangan. O Diyos, sa inyo lamang po kami nagtitiwala. Salamat po sapagkat sa inyo, meron kaming kapayapaan, pag-asa, at kagalakan. Ngayong gabi, nagpapasalamat kami sa bawat isang naririto sa gawain na ito at hinihiling po namin ang inyo pong pagkilos upang ang aming isipan at puso ay lubusang may suko sa inyo at maganap namin ang inyong banal na kalooban. Hinihiling at ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito po ay panahon, kagaya ng sinasabi sa Biblia, na marami ang nabubuhay para lamang sa sarili. Marami ang hindi masusumpungan na nagtatapat sa Panginoon. Sa halip ay kakikitaan ng panlalamig sa pananampalataya, pagkukunwari, at marami na po ang tumatalikod. Ito po ay mga panahon na marami ang nabubuhay ng walang malinaw na direksyon at walang tamang panuntunan sa kanilang mga buhay. Marami po ang nalilibang at hindi nagiging maingat kung paano sila mabubuhay. Marami din naman sa ating panahon, yung kahit na nagsasabing sila ay mga mananampalataya, ay patuloy na nabubuhay sa kahirapan, kabiguan, at kalituhan. Parang hindi nila kasama ang Diyos at hindi nakikita ang pagkilos ng Diyos at ang buhay na pananampalataya ay parang isang palabas lamang. Kaya sa ganitong panahon ang ating paksa para sa ating komunidad ngayong 2023, upholding greater accountability with the clear standard of God's Word, faithfulness in unfaithful times. Ipinapahayag natin at itinataas ang lubhang napakahalaga na paksa na pananagutan sa Diyos at maging sa ating kapwa. Ginagawa po natin ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos at pinagsisikapan po natin na maituro ito at maihatid sa iba ng buong linaw. Layunin po ng ating mga gawain na tulungan ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia na siyasatin ang ating mga sarili. Harapin ang mga issues ng ating buhay at sa lahat ng bagay, makita na malinaw kung ano ang kalooban ng Panginoon at sundin iyon.
responsibilidad po natin ang isa't isa. Mahalaga na tayo po ay masumpungang nagpapaalalahanan, nagtutuwid sa isa't isa kung kinakailangan. Kaya nga po, para sa taong ito, ang talata na atin pong palaging binabanggit ay itong naririto sa Aklat ng Roma, Kabanata 14, talatang 7 hanggang 9 at talatang 12 nagsasabi, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. These are very serious matters. Palagi po namin sinasabi, ang buhay sa mundo ay it has always been serious, it has always been a fight, it has always been hard, it has always been by the grace of God, and to submit has always been the way. Kinikilala po ng mga nagtagumpay sa pananampalataya noon at hanggang ngayon. Mahalaga ang buhay na mayroong pagtingin sa ating pananagutan sa Diyos. Madalas nakakalimot po tayo na mapagsik ang labanan. Hindi natin alintana ang panganib. Pero ang buhay sa mundo ay seryoso, ito ay isang mahirap na laban. At kung tayo po ay magtatagumpay, ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Ngayong gabi, sa ating pong pagpapasimula, nais kong muli na buksan ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng ilang tanong. Napag-isip-isip na po ba natin kung, una, gaano katotoo ang ating pananalig sa Diyos? Hindi kaila na ang pagiging relihiyoso ay maaaring maging isang palabas lamang. Ang mga tao sa ating paligid ay madali nating mapahanga at madali nating malinlang. Sapagkat napakadali sa atin bilang mga tao na magkunwari sa kung sino talaga tayo. Subalit ang Diyos ay Diyos na nakakakita. Walang anumang nalilingid sa Kanya. Isa pang dapat na mapagtanto natin na ito. Kahit ang ating mga sarili, kung hindi tayo magiging mapagbantay, ay maaari din nating malinlang. Maaari po tayo magkaroon ng maling mga akala sa maraming mga isyu ng ating buhay, maging sa ating pananampalataya at sa uri ng ating paglakad. Kaya mahalaga ang katanungan na ito ay bigyan natin ng linaw upang maging mas makatotohanan ang ating pagtansya, yung ating pong assessment sa ating mga sarili. Marapat na tanungin natin ang ating sarili. Pangalawa, mapapatunayan ba ito ng ating mga tugon sa pangyayari sa ating buhay? Yung sinasabi nating pananampalataya sa Diyos, nakikita at napapatunayan ba sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtugon sa mga nangyayari sa ating buhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Marami po ang mga nangyayari sa buhay na ito. Mayroong maganda, mayroong pangit, may kaaya-aya, at mayroon naman yung nagbibigay sa atin ng kalungkutan at paghihinagpis. Sa lahat ng ito, papaano tayo tumutugon? Sa paraan ng ating pagtugon ay lumalabas kung ano ang laman ng ating puso at ng ating isipan. Nakikita at nakikilala dito kung tayo ay maka-Diyos o hindi sa pamamagitan ng ating pagtugon. Sa Biblia, sa aklat ng mga Hebreo, sinulatan ang mga taong nakakaranas ng mga kabigatan, hirap at mga pag-uusig. Dahil sa hirap, marami sa kanila ang ang dati ay nagpapakilalang mga tagasunod ni Kristo ang hindi na sumusunod, bagkos ay tumatalikod na at nagbabalik sa dating uri ng buhay at paniniwala. Kaya yung may akda ay sumulat upang ipakita
na walang higit kaysa sa ating Panginoong Jesucristo, kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. Kaya hindi marapat na ang Panginoong Jesucristo ay talikuran at layuan. Bagkos ay dapat nating pagsikapan na talagang tumayo para sa pananampalataya, lumakad ng ayon sa pananampalataya, tumakbo ng mayroong pagtitiis hanggang sa hangganan, at ipaglaban ang atin pong pananampalataya. Kaya itong sumulat ng aklat ng Hebreo bilang paglilinaw, sinabi niya at ipinaunawa niya kung ano ang pananalig at kung ano ang relasyon sa Diyos. Una, sabi niya, faith. Pagdating sa Hebreo, Kabanata 11, talatang 1 hanggang 3, hindi ko po inilagay sa PowerPoint, pero nais kong basahin sa inyo ngayon. Sabi niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Mula po dito, merong ilang katotohanan nagpapaliwanag at nagpapakita sa atin kung ano yung pananampalataya at kung ano yung ating relasyon sa Diyos. Una, faith is the means of realizing spiritual reality. Ang pananampalataya po ay yung pagkakaroon ng katiyakan at pamumuhay ayon sa espiritual na katotohanan. Hindi po tayo sanay sa mga bagay na espiritual sapagkat hindi po iyon nakikita. Palaging pinaiiral ng tao ang kanyang imahinasyon at ang kanyang pagiging malikhain, pero hindi po iyon makakasapat upang makita at maunawaan ng mga espiritual na katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay at makapagpapaliwanag. Pero pag nagkaroon po ang isang tao ng espiritual na isipan, espiritual na buhay, siya ay kumikilos at humahawak ng may pag-asa at nagkakaroon siya ng lubos na katiyakan dahilan sa ipinahayag ng Diyos. Kaya bagamat hindi nakikita ng pisikal na mata, totoong-totoo sa isang nananalig ang pagliligtas ng Diyos, totoong-totoo at nararamdaman niya ang pagkilos ng Diyos at ang pagtulong ng Diyos sa araw-araw ng kanyang buhay. At dahil naniniwala siya sa Diyos, ibinabate niya ang kanyang buhay sa Panginoon at sa kapahayagan ng katotohanan at sa mga pangako ng ating Panginoon. Yun po ang tunay na pananampalataya. Pangalawa, faith is the means of gaining God's approval. Ang sabi nung aking binasa kanina, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang tunay na isyu ng buhay ay ang kaluguran ng Diyos. At kung ano ang paraan, papaano natin siya binibigyan ng lugod. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat at ang kanyang kapahayagan ang dapat nating bigyan ng pansin. Ang kanyang kaluguran ay nasa kanyang kalooban, na kanya namang malinaw na ipinapahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Wala nang ibang makapagbibigay lugod sa Diyos maliban sa mga taong tinatanggap ang kanyang pahayag at pinananampalatayanan iyon. Yung po mga makasarili na hindi nagpapahalaga sa kaluguran ng Diyos at mga taong nagtitiwala sa sarili nilang paraan sa halip na sa kapahayagan ng Diyos ay hindi kailanman kalulugdan ng Panginoon. Pangatlo, faith is the means of understanding the origin of all that is. Ibinabalik po ng sumulat na aklat ng Hebreo yung pag-uusap doon sa creation, sa kasaysayan ng paglikha. Ang lahat ay nilikha ng Diyos at ito ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito po ay hindi tinatanggap at sa halip ay nilalaban ng marami sa ating panahon, mga taong walang pagkilala at pananampalataya sa Diyos.
Pero ang pananampalataya sa Diyos bilang manlilikha at bilang saligan ng lahat ang nagbibigay ng malaking pagkakaiba at tagumpay sa ating pong buhay. Ito ay paraan kung paano natin mauunawaan ang mga bagay na naririto sa lupa at paraan din upang magkaroon tayo ng tamang pananaw sa mga nangyayari at sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman ngayong gabi, mula sa kaisipang ito tungkol sa pananampalataya at sa relasyon sa Diyos, nais ko pong ipahayag ang tunay na may pananampalataya ay amazed by God. Ang aking po binigay na title para sa ating pag-aaral ngayong gabi, Amazed by God. Namamangha sa Diyos. Ang may tunay na pananampalataya, ang tunay na may kaugnayan sa Diyos ay hindi mababaw at hindi malamig ang pagtingin sa Diyos. Sa anumang mga karanasan ng buhay, para niyang nakikita ang Diyos na totoong-totoo at kumikilos para sa Kanya. Kaya naman ang subtitle ng atin pong topic ngayong gabi na huwag sana nating makalimutan at ito po'y dahilan sa ating pananalig. At ito'y dahil din lamang sa biyaya ng Diyos. Dapat mapatunayan sa ating buhay that we are seeing God at work in everyday life. Wari ay nakikita ang Diyos na kumikilos at gumagawa para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ganito po ba ang tunay na kalalagayan at karanasan natin? O mas madalas, sa araw-araw ay wala yung ating kaisipan sa Diyos at sa mga bagay ukol sa Kanya. Kaya kung wala iyon, natural lang din na yung ating buhay ay walang paghanga sa Diyos, walang pagkamangha sa Diyos, at walang iniisip na pananagutan natin sa Diyos. Sa Biblia, pamilyar po tayo sa patriarka na si Jose. Alam natin yung kanyang istorya. Nakasaad doon sa Genesis chapter 17 hanggang chapter 50 sa pagtatapos ng aklat ng Genesis. Alam po natin yung istorya na galit at inggit ang kanyang mga kapatid kaya ninais na siya ay patayin. Sa halip na siya po ay mapatay, dumaan yung mga mangangalakal at ibinenta siya upang sila magkapera. Si Jose ay naging alipin doon sa Ehipto. Dahil siya ay ibinenta, pinalabas ng kanyang mga kapatid na siya ay nilapa ng mabangis na hayop, kaya naman inakala ng kanyang amang si Jacob na siya ay patay na. Sa Ehipto, nakaranas siya ng iba't ibang kawalan ng katarungan at mga paghihirap. Dahil sa kanyang likas at angking husay sa biyaya ng Diyos at presensya ng Diyos sa kanya, sa pangunguna ng Diyos, siya po ay kinuha na magtrabaho ni Potiphar sa kanyang sariling tahanan at dahilan doon ay lubos na pinagpala ang tahanan iyon. Subalit, bandang huli ay nakulong din siya dahil sa bintang ng tangkang panghahalay, gayong ang asawa naman talaga ng Potiphar ang tumutokso sa kanya. Sa bilangguan, ginawa siya muling isang katiwala. Tumulong siya sa pamamahala sa kanyang kapwa mga bilanggo. Subalit gano'n na naman, nakalimutan siya ng mga taong kanyang tinulungan. Sa biyaya ng Diyos, minsan ay nanaginip ang hari o yung paraon at naghahanap ito ng makapagbibigay ng paliwanag sa kanyang panaginip. Doon lamang naalala ng tagapaghatid ng inumin ng hari, si Jose, na 2 taon niyang nakalimutan. And to cut the long story short, alam po natin yung nangyari. Yung panaginip noong paraon ay tungkol sa 7 taong saganang-saganang ani at 7 taon ng labis na taggutom. At sapagkat kinuha mula sa bilangguan, iniharap sa paraon si Jose, nakita ang kanyang karunungan, sa kanya na rin ipinamahala ang kabuuan ng mga pagpapasya para sa Ehipto. Siya po ang pinakamataas sa pagpapasya, maliban na lang doon sa paraon. At dahil sa nagkaroon ng taggutom, kahit yung kanyang mga kapatid na nag-aakalang wala na siya at patay na siya ay naparoon sa Ehipto. Hindi nila siya nakilala noong una. Kaya naman, dumating sa pagkakataon na siya ay
habang tumutulong sa kanila ay nagpakilala sa kanila. At narito po ang kanyang sinabi at paliwanag nang sila ay nagulat at natakot nang siya ay nagpakilala na. Sabi sa Genesis chapter 45 verse 5 ay ganito. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Hindi po natin inaalis na malaki ang pagkakasala ng kanyang mga kapatid kay Jose. Hindi rin inaalis na maging si Jose sa kanyang kabataan ay may mga kahinaan, pagkakamali at pagkukulang. Alam natin siya po ay masalita, mayabang at ibinubukod yung kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Hindi rin natin maaalis ang pagkukulang ng kanyang amang si Jacob na sa kanilang sambahayan ay maraming mga asawa at meron siyang mga paborito. Ganun pa man ang aral na nakuha, ang aral na tumatak, ang aral na mensahe na nakita ni Jose at ibinabahagi niya ngayon sa kanyang sambahayan na ito. God's providential rule over the affairs of life. Ang mabiyayang pamamahala ng Diyos sa bawat bahagi at pangyayari sa buhay. Una, nakaisipan dito ay ito. The end is goodness and mercy. Pagdating ng wakas, pagdating sa dulo, ang kahihinatnan ay kabutihan at awa ng Diyos. Ano man yung ating mga naging karanasan, paghihirap, mga kabiguan at mga hinagpis. Kung ating titignan at susukatin, ang mga tao ay may ginawa na kasalanan sa sarili man at sa ibang tao sa ating pambuhay. Lahat ay nagkukulang, lahat ay nagkakamali, lahat ay nagkakasala at pwedeng sa isang banda ay sisihin. Kaya po sa buhay na ito, kung hindi tayo titingin na ang Diyos ang siyang kumikilos para sa mabuti, hindi po matatapos ang paninisi at pagtuturuan. Palaging mayroong kabiguan. Maaari pang humantong na ang mga paninisi na ito at pagtuturuan ay lalo pang dahilan ng matitinding mga kasalanang magagawa natin dahil sa galit at paghihiganti. Ganoon pa man, kakaiba para kay Jose. Siya bilang tunay na may pagkilala sa Diyos at pananalig sa kanyang kapamahalaan ay nakakita ng higit na dakila at kakaibang bagay. Sa kabila ng malulungkot at mapapait na karanasan, nakita niya, natanghal sa kanyang buhay at nadakila ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang habag ng Diyos, at ang pamamahala ng Diyos. Pangalawa, instruments for His glory. Ang mensahe na kanyang sinabi sa kanyang pamilya nang siya ay nagpakilala sa kanila. Sa lahat ng ito ay nagpapatunay na sila ay mga instrumento lamang para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi kasi, ang Diyos ang nagpadala upang iligtas ang maraming buhay. Ang mga bagay na nangyari, siya ay naging tagapangasiwa ng bansang Ehipto. Makapangyarihan at nagpapasya para sa buhay ng marami. Ito ay hindi dahil sa kanyang sariling lakas, angking katatagan ng loob, o angking husay o galing. Hindi rin ito tungkol sa swerte. Ang Diyos ang siyang dahilan. Yung mga hindi magagandang pangyayari, yung kanyang mga tiniis, yung kanyang mga pinagdaan ng kawalang katarungan, yung paglimot sa kanya, ay mga bagay na nawala sa kanyang isip dahilan sa kanyang pananaw na siya ay hawak ng Diyos at siya ay instrumento sa kamay ng Diyos. Ang mga kapatid ni Jose, bagamat nagkasala, ay hindi dapat na labis na matakot at malungkot. Sa ganung diwa, si Jose din naman ay hindi dapat magmayabang at hindi dapat maghiganti dahil silang lahat ay mga instrumento sa kamay ng Diyos. Pangatlo,
a higher point of view. Isang pananaw na kakaiba. Madalas ay hindi natin abot. Ang sabi, sino nga ba mag-iisip na mula sa pamilyang ito ay lilitaw yung kahalagahan at bahagi nila sa kaligtasan ng marami. Hindi lang sariling kaayusan, hindi lang sariling kaligtasan at kasiyahan, kagustuhan o mga layunin ang mahalaga sa buhay na ito. Ang mahalaga ay pagpapasakop sa Diyos at pagpapagamit sa Diyos. Nang si Jacob ay mamatay, natakot yung mga kapatid ni Jose dahil baka ito na daw yung panahon na paghigantihan sila ni Jose. Hindi sila mapayapa dahil sa kanilang kasalanang nagawa laban sa kanya. Nagdududa din sila sa pagiging totoo ng sinasabing pagpapatawad ni Jose at maaaring sa hindi sila labis na kumbinsido at nagdududa sila maging sa pananampalatayang ipinapahayag niya tungkol sa Diyos. Hindi sila lubos na nagtitiwala sa mabuting pakikitungo ni Jose sa kanila. Hindi po ba na ganito rin ang tayo sa ating buhay ngayon? Marami din na ganitong tao sa ating buhay ngayon. Nagdududa, hindi maganda yung pakikitungo. Sapagkat alam nating tayo may kasalanan, sila ay may kasalanan, tayo may mali, sila ay may mali. Pinipintasan natin ang buhay ng iba, maging ang pananampalataya, humahanap tayo ng buta sa isa't isa. Pero ano ang makikita natin mula sa tugon niyo? So ito po yung kanyang tugon, Genesis chapter 50 verse 19 to 21. Na pagkakataon na yon na lumapit yung kanyang mga kapatid at natatakot ang sabi niya, huwag kayong matakot. Maari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot ito ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Hanggang sa huling sandali, kahit wala na yung kanilang ama, naipakita ni Jose ang pagiging totoo ng kanyang pananalig at pagkatakot sa Diyos, the genuineness of his faith. Paano ito nakita sa kanyang pananalita? Sabi niya, kung titignan natin, sabi niya, am I in the place of God? Maari ko bang palitan ng Diyos? O sa ibang pananalita, nasa kalagayan ba ako ng Diyos? Parang sinasabi niya, papaalala ko lang sa inyo sinabi ko na noong una tayong magkita nang malaman ninyong buhay ako at ako ay narito sa Ehipto. Sinabi ko sa inyo, ang Diyos ang nagdala sa akin dito sa Ehipto. Biyaya at habag niya ang lahat. Tayo ay mga instrumento lamang sa kanyang kamay. Dapat nating makita ang mas mataas at malawak na kahalagahan ng ating buhay at ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng kapahayagan mula sa Diyos. Parang sinasabi niya, hindi ako ang may gawa, hindi ako ang dahilan, at hindi ako ang nasusunod. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang namamahala sa lahat. Ako'y instrumento at lingkod lamang. Ito ang dapat nating matutunan, ganitong attitude. Wala tayo sa kalagayan na parang tayo ang nasusunod. Hindi po tayo ang Diyos kahit ng ating sariling buhay. At hindi natin dapat palitan ang bahagi ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pag-unawa sa mga nangyayari, upang tayo ay mapayapa at magkaroon ng pag-asa, ilagay natin sa ating isipan, hindi tayo ang Diyos na dapat ay nasusunod. Hindi po yung ating mga sariling kagustuhan at hindi yung ating mga pamamaraan. Sa ating mga relasyon upang tayo makapagpatawad, hindi maghiganti o kahit manisi, mahalagang ipaalala natin sa ating sarili. We are not in the place of God. Number 2, pangalawa sa bahagi sinabi ni Jose,
God meant it for good. Ang Diyos ang gumawa nito at sinadya na ito para sa higit na mas mabuti. Ito po yung classic statement, no, hindi malilimutan at palaging binabalikan na pananalita ni Jose. At ito po ay tungkol sa kapamahalaan ng Diyos sa lahat ng usapin sa buhay ng tao. Ang Diyos ang siyang may hawak at ang Diyos ang siyang sadyang kumikilos para sa higit na mabuti para sa kanyang panukala. Diba, alam po natin, Aklat ng Roma, Kabanatang 8, talatang 28 hanggang 30 ang sabi, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ay sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang una ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Opo, God meant it for good. Para doon sa mga pinili Niya. Para sa mga nagsisiibig sa Kanya. Para sa mga kinalulugdan Niya dahilan sa kanilang pananampalataya. Pangatlo na binanggit doon sa huling mga talata tungkol kay Jose. So Joseph kept on comforting them, speaking to the needs of their hearts. Sa pamamagitan ng mga pananalita, gawa at kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kanyang inaliw ang kanyang mga kapatid at pinagsalitaan sila ng may kagandahang loob. Ganun po ang buhay ng isang totoong may pananampalataya. Siya ay mayroong misyon, may tungkulin na dapat gampanan. Oo, sa ating mga pamamaraan, nahahayag ang mga kasalanan, mga kamalian, kahit na mga nakapaligid sa atin. Pero tayo ay narito upang tugunan ang kanilang pangailangan at ang pinaka mabigat na pangailangan ay yung sila po ay magbalik loob sa Diyos. Nakilala nila ang kalooban ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Joel Bick, sumulat doon at editor noong Reformation Heritage Bible. Sabi niya, a robust view of God's majesty above us, His providence over evil, and His goodness sets us free from bitterness to love the people who have hurt us. Learn to see all things under the banner of God meant it for good. Hindi natin kayang sabihin at hindi natin paniniwalaan ng mga pananalitang God meant it for good kung wala tayong tunay na relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Lilinlangin lamang natin ang ating sarili. Pero kung tayo ay mayroong totoong pananampalataya, matatag na pananaw sa kadakilaan ng Diyos, magkakaroon tayo ng kaunawaan tungkol sa ginagawa ng Diyos na pag-iiwas sa atin sa kasamaan. Tayo magiging instrumento ng kabutihan, hindi ng kapaitan, tungo sa lalo pang karanasan ng pag-ibig sa Diyos. Ano po ang ating conclusion? Ang aklat na ito ng Genesis, nagsimula sa paglikha ng Diyos at nagtapos sa story na ito ni Jose, ay sabi, Genesis calls us to hope in God's decree to use evil to bring salvation for His glory. Ang ibig sabihin ng Genesis ay simula. Sa simula pa lamang at hanggang ngayon, ang masusunod ay kung ano ang sinabi ng Diyos. Hindi kailanman ang ating mga sariling damdamin, kaisipan o pamamaraan. Walang magagawa ang tao kundi humawak sa Diyos, kumapit sa Diyos sa pag-asang Kanyang ibinigay sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ano ang dapat nating gawin? Aminin ang ating mga kasalanan, pagsisihan natin ito at magbalik loob tayo sa Diyos. Manalig tayo sa kaisa-isang paraang ibinigay para sa ating kapatawaran.
ang ating Panginoong Hesukristo na nagsabing, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Dapat sa atin ay kaparusahan, pero yung kaparusahan at kamatayang ukol sa atin ay inako ng Panginoong Hesus doon sa krus upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. At ang tunay na sa Panginoon ay nabubuhay na ipinapahayag siya. Tulad ni Jose, sa kanyang mga kapatid at sa buong Ehipto, siya ay naging pagpapala. Habang kanyang ipinapahayag sa pananalita at buhay na ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, may kapamahalaan sa lahat at tayo'y mga instrumento lamang sa kanyang kamay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pag-ibig ng Diyos ang tumubos sa akin ay kumuko. Hinanap niya ako sa salay na ligaw. Iniligtas na tunay. Dahil sa pag-ibig niyang banal, takot ko ay naparang. Anong laking galak ang sumapuso ko nang pasakop kay Kristo. Tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Aming Ama, namamangha po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong biyaya, sa inyong presensya sa amin po mga buhay. Tunay na hindi po kami karapat-dapat, biyaya ninyo ang lahat ng ito. Dinadakila at tinataas po namin kayo. Narito kami ngayon, nagpapakumbaba at lumalapit, hinihiling, na tulungan po ninyo ang bawat isa, lalo na yung mga bago lamang nakikinig at nakakasama namin. Yung mga ilan marahil na hindi pa lubos, Panginoon, na nagsisisi ng kanilang kasalanan at nagbabalik loob sa iyo. Hinihiling po namin na sa gabing ito, sa inyong mabuting kalooban, likhaan sila ng pusong nagpapakumbaba, nagsisisi, nananalig at nagtitiwala, nauunawaan ang inyong ginawa doon sa krus para sa amin, at nananalig sa inyo para sa buhay na walang hanggan, at handang italaga ang buhay para lamang sa iyong kaluwalhatian. Hinihiling at ipinagpapasalamat po namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Roy. Tunay na nakakahamon ng mensahe ngayong gabi. Wala po kaming ibang dalangin kundi ang bawat isa na naririto at nakapakinig ay masumpong nagtatapat. Ngayon naman po ay ang ating mga pasasalamat kung kayo po ay napagpala sa patato, awit at higit sa mensahe ngayong gabi. Malaya pong mag-unmute, mag-raise hand o kaya ay mag-chat sa ating chat box at kagalakan po na basahin yan. Salamat po sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawain ito. Salamat po kay Kuya Johnny, Ate Mean, Ate Mai, sa ating C4M3 at sa ating mga pastor, Brother Roy and Brother Rex. Salamat po sa ating nasa Facebook Live, 17 po. At sa ating Google Meet, 62 kanina. Ayan. Inuulit ko po, wag po muna kayong alis. Meron po tayong Gospel Faithfulness Forum. Magkakaroon lang po tayo ng transition so at magpapasimula po.
Kung wala na po, mag-on po tayo ng ating mga camera para po sa ating picture taking. Sige po, wait natin yung ibang mag-on cam. Ayan, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat Thank you po, isa. Huwag po kayong Brother aalis. Roy. Meron po Thank you. tayong Oo. Gospel Faithfulness Forum. Thank you po sa inyo. Salamat po.